Those who destroy the lives of our children will be destroyed. Those who would kill my country will be killed. Simple as that. No middle ground, no apologies, no excuses. I think this is something to do with the law and order noon. At sinasabi ko naman sa mga pulis at military na trabaho kayo at ako ang managot. So ito na nga, for all of the whatever happened in the past, ako na yung nag-front sa ating law enforcement at military. Those who destroy the lives of our children will be destroyed. Those who would kill my country will be killed. Simple as that. No middle ground, no apologies, no excuses. Papakita po namin yung buong suporta namin po para maibalik sa Pilipinas si Pangulong Duterte po. Mabait at saka
may nagbigay ng pag-asa. Ngayon, nawala na rin. Ipagdasal ko siya na nasa mabuti siyang kalagayan. Ligtas siya sa kapahamakan. Bakit naman ganun? May kulungan, may munisipyo kami, may kulungan. Bakit hindi nila nakakulong ang anak ko? Ang imano, kahit nakakulong anak ko, buhay. Kasi sa nakahandosay na hindi ko kaya tingnan na yung gabing yun. Ako po kasi kahapon, nung nalaman kong pupulihin na si Duterte, kasalukuyang nagluluto ako. Then yung mga anak ko, work from home, kailangan ko magluto para sa kanila. Pero hindi muna ako lumapit sa kanila, iyak lang ako ng iyak. Dahil sa tuwa na walang pagsikilan, nakasiyahan, na kahit pa paano, mabigyan ng katarungan ng anak ko. Huwag sanang makawala pa si Duterte. Yun talaga ang nararamdaman ko. Sobrang saya. Pero yung sayang hindi pa ganap kasi marami pang prosesong pagdadaanan.